So how effective are the surveys? Kasi you conduct every now and then surveys on sino kaya ang magiging top if the elections were held today. So yun yung premise question nyo. How effective is the surveys in parang to change the mind of the voting public? Yung epektibo ba ito na magpalit ng isip ng mga botante o yung voting behavior nila? Halimbawa, nakaset ng mind na nila dito sa listahan ng kandidato na to, tapos nakita nila yung survey na sinabi mo meron mga consistent. So, how effective are the surveys to change the voting behavior of a Filipino voter? Well, yung surveys hindi naman siya dapat gamitin na para yun nga, magpalit ng boto. Ang mga kababayan natin, especially mga nakikinig at nanonood, ang suggestion ko, don't base your votes on the survey. Pag-aralan niyo yung mga candidates. Of course, wala pa tayong candidates ngayon. So, ito naman preliminary data analysis lang naman ito. Pero pag-aralan natin mga kandidato, tingnan natin yung mga plataforma nila, ano yung mga nagawa nila, ano yung nagawa nila sa, kunyari, incumbent sila, ano yung nagawa nila sa Senate, kung government official sila, ano yung nagawa nila bilang, kunyari, cabinet secretary. At doon natin makikita kung sino yung yung mga parang dapat sa pananaw natin ay iboto natin. Yun yung suggestion ko. Hindi naman tayo dapat mag-base sa surveys na ay ito yung pinipili nila. At kaya nga sinabi ko, yun nga, kahit medyo mababa pa dito or nasa within range, pwede pang magbago yan. Kasi lalo na pag na alam natin ng mga kababayan natin kung ano yung mga ginawa nito mga kandidato or potential candidates at kung ano yung mga plataforma nila. Ano ba yung plataforma nila sa economics, sa international relations, sa inflation, sa poverty, sa livelihood, sa health.